ha, na naglasing at mukhang masaya kayo. Hindi ko talaga nagustuhan yung lugar na pinuntahan namin eh. O baka siguro hindi lang din ako komportable dun sa mga kasama namin. What? She pushed you? What's her problem? I don't know, baka na-offend siya nung nahawakan ko siya. Ewan ko. I know it's been a while. I know what you need. And I can give it to you. Why don't you stay the night? It's late at marami akong gagawin bukas. Like what? It's, Maricar's birthday soon. Magpapaparty ka para kay Maricar? Celebrate? Hindi ba parang mas maguguluhan pa si Joanna sa gagawin ni Rico? Nakain lang ako ng breakfast. Pagkatapos nun, pupunta tayo sa mall. Bibilang kita ng bagong damit, tapos pupunta tayo sa salon para magpaayos ka. Tita Sofia! Joanna! Kamusta ka na? Okay lang naman po. Ikaw po. Okay lang naman din, pero mas lalo ako naging okay kasi nakita kita. Wala kayo? Oy, nag-grocery shopping kami tapos sa kaunting pasyal. Alam mo na. Ito talaga ng anak mo. Pero hindi mo talaga kamukha eh. Hindi nga eh. As you can see, mas kamukha niya yung mami niya. Si Sofia pala mahilig sa mga bata. Kasi napansin kong ganang loob ni Joanna sa kanya eh. Usually she's shy, lalong-lalo sa mga taong hindi niya kilala. Pero kay Sofia, parang instant connection. No? Lumalabas na yung maternal instincts. I think it's time na mag-asawa na tayo at pagtulungan naman namin babies mo dito. Tita Sofia, nag-lunch na po ba kayo? Hindi pa. Pwede po ba kayo sumabay sa amin ni Daddy mag-lunch? Sorry, Joanna. Pauwi na kami. Next time. Oh, there's a next time daw. Paalam ko na lang kay Tito Earl at kay Tito Sofia. Next time na lang. Huwag ka mag-alala. Promise ko sa'yo, next time matutuloy na tayo, okay? Bye po. Bye-bye! Bye. Ano, next time na lang. Sobrang nakakatuwa talaga si Joanna, no? Alam mo, nung una kami nagkita, sobrang dami niyang kwento, sobrang daldal niya. Aliw na aliw talaga ako sa kanya. Sobra kang natutuwa sa batang yun, ha? Hindi lang bata yun, baka nagselos na ako. Ewan ko ba? Pero alam mo, sobrang dali lang talagang gumaan ang loob ko sa kanya. Siguro dala na rin yun ng naaawa ako sa kanya dahil alam kong wala siyang mommy. Buti nandyan si Tessa, di ba? Nagkatuluyan sila ni Rico. E di may mami na ulit si Joanna. Naku, ewan ko. Parang hindi naman model figure si Tessa para kay Joanna. Ba't naman nasabi yun? Isang gabi mo lang nakilala yung tao, hinuhusgahan mo na. Malay mo, malagi siya sa bata. You never know. Sana nga. Pero di ba nga sa kanya na mismo nanggaling na hindi siya domesticated tsaka inuuna na yung career niya? Di ba sinabi niya yun? Sinabi niya yun, but you know, people change. At minsan sa laki ng pagbabago ng isang tao, hindi mo na makikilala kung sino sila noon. At kung makuha nila kung anong gusto nilang makuha dahil sa pagbabagong yun, edi wala nang dahilan para bumalik sila sa dating buhay nila. Baka pwede nyo lutuin to bukas. Mag-iimbita kasi ako ng mga kaibigan ni Maricar para mag-lunch dito. Sige po, sir. Salamat ah. Anak, may handaan dito tomorrow? Yeah, birthday ni Maricar. Don't you think it's insensitive of you para i-celebrate yung birthday ni Maricar? I mean, di ba parties are intended for people to enjoy and have fun. Pero paano naman mag-enjoy yung mga tao kung yung celebrant wala na, patay na? Ma, I just want everyone to remember Maricar. I get you. Yun na nga eh. Pero I think it's best that we forget her. Naririnig niyo ba yung sinasabi niyo? Maricar was my wife. That's Joanna's mom. You know, she might not be here anymore, but she's very much part of this family still. But the reality is, wala na siya. Wala na si Maricar, anak. No matter kahit na ilang beses mo pa i-celebrate yung birthday niya, hindi na siya babalik. Naisip mo ba kung gaano ka-traumatic para kay Joanna yung wala na siyang mommy?
Tapos papaalala mo pa sa kanya palagi kung ano yung nawala sa kanya. Anak, ayoko naman hanggang tumanda yung apo ko yung maaalala niya o mararamdaman niya yung pain na wala na siyang mommy. Kaya please, anak, for Joanna's sake, isipin mo muna lahat ng mga bagay na gagawin mo. Please. So based on what you've told me, I think I have a pretty good idea of what your fiancé would want. Oo, pero I think kailangan niya makita to. Maraming pag... Oh, there she is. Actually, hindi ko siya bisita. Bisita natin. This is Chloe, our wedding coordinator. Chloe, this is Sofia, my fiancé. Hello. Nice to meet you. Hi. Okay, po tayo. Please. Rico, magluluto akong paella. Ilan bang bisita mo? Actually, hindi ko na itutuloy ang birthday celebration ni Maricar. Bakit? Wala na. Naisip ko lang si Joanna. Baka mas lalo lang siya mahirapan mag-move on kapag lagi natin ipinapaalala sa kanyang tungkol sa mami niya. Ano gusto mo? Kalimutan na lang niya yung mami niya, ganon. No. Hindi yun yung punto ko. Eh, anong punto mo? Rico, ano ka ba? Alam mo ba, tinanong ko yung anak mo kung namimiss niya ang mami niya. Alam mo ang sagot sa akin? Minsan. Minsan. Rico, minsan lang niya mamiss ang mami niya. Isang taon pa lang nakakalipas. Eh, paano na sa mga susunod na taon? Kakalimutan na lang niya ang mami niya. Ano ka ba? Okay, ikaw, kung ready ka na mag-move on at burahin si Maricar sa buhay mo, wala akong pakialam. Pero pwede ba, wag mong idamay ang pamangking ko? Kala ko pa naman may hatak kita lumabas ngayon. Well, I'm paying Joanna a visit. Visit or babysit? You know you can laugh all you want, but in the end, ako pa rin ang mananalo sa gagawin ko. Because if I play my mommy card right, soon, I will be Rico's wife. Fine. May napili ka na bang motif? Color theme? Wala pa eh. Ano ba, gusto mo ba ng traditional church wedding? Or pwede namang garden wedding or beach wedding? It's up to you. Hindi ko pa kasi napag-iisipan yung mga bagay na yun eh. Chloe, siguro mas mabuti kung ipagpaliban muna natin yung meeting na to. Na-overwhelm lang siguro si Sofia sa dami ng choices at nalilito siya, hindi siya makapag-desisyon sa ngayon. So, next time na lang. No worries, you know, that's not a problem. That's natural. Actually, normal yan eh, para sa mga babae. They can't decide, especially during the pre-planning of the wedding. Here's what we'll do. I'll leave my magazines and this reference book so that you can talk about it and, you know, make some decisions before we meet again. Sure. Yes? Maraming Sige. salamat. All right. Thank you so much for your time. So, Huh? until next time. Thank you. Okay, give me a call. Thank you. Jaime, pakilakad si Chloe. Okay. Ano ba nangyayari? Hindi mo ba gusto yung mga choices? Nababadoyan ka ba? Ha? Sobrang dami lang na kailangan pagpilian, hindi ka makapag-desisyon ngayon. We can change her. Gusto mo, palitan natin yung coordinator na yan. Earl, hindi naman sa ganun. Nabigla lang ako na may wedding coordinator dito. Hindi mo man lang kasi ako sinabihan na nakakuha ka na pala. Ba't hindi ako kukuha? I-engage na tayo. Magpapakasal na tayo. Suot mo yung singsing ko. Oo nga, pero hindi ba parang masyado atang mabilis yung mga nangyayari? Ayaw mo bang magkapamilya na? Nakita kita kasama si Joanna. Parang sabik na sabik ka ng mag-anak. Matagal na natin gusto to. Hindi lang natin matuloy-tuloy. Trust me on this. Hindi ko to ginagawa para sa sarili ko. Ginagawa ko to para sa ikasasaya mo.
ang magkaroon ng isang pamilya. Earl, ang gusto ko sana bago tayo magpakasal, bumalik muna yung mga alaala ko. At paano kung hindi bumalik? Sofia, kalimutan mo ng nakaraan. It's time to think about the future. Mami Tessa, ang tagal po natin hindi nagkita. Oo nga, did you miss me? Opo, 1 million times, 1 million times. Wow, ang sarap naman marinig na. Ika na, bis ka na. Pupunta tayo sa mall. Ay, magandang araw po, Ma'am Mimi. Hello, Deden. Joanna! Ding! Hello. Oh, Tessa, andito ka rin pala. Tamang-tama, may dala akong cake, oh. Kasi di ba birthday ni Maricar, naalala mo? Wow, chocolate cake! Favorite ko po yan. Ako rin, Mama. Gusto ko ng cake. Halika, dali doon tayo sa loob tayo. Kain tayo, dali. Sorry pero kasi meron na kaming plano ni Joanna. And you know, I think it's best na hindi na talaga i-celebrate ang birthday ni Maricar. Ayaw mong i-celebrate ang birthday ng kapatid ko pero nagse-celebrate ka na wala siya. Kasi naangkin mo na si Rico ng husto? I'm sorry pero wala kasi akong inaagaw dito. As far as I'm concerned, wala nang asawa si Rico. He's a free man. And I am a free woman. Ngayon, kung magkakarelasyon man kami, I don't see anything wrong with it. O, diba? Lumabas na rin ang katotohanan. Grabe ka talaga. Lahat gagawin mo para maaga mo si Rico, no? Pati yung bata gagamitin mo. Gusto mong makalimutan ni Joanna yung mami niya para madali mong mapalitan ang papel niya sa buhay ng bata. Wala akong intensyon na burahin ang alaala ni Maricar sa pamilya niya. Pero... Talaga lang, ha? Kaya pala timing ang pagpunta mo dito, tas lalabas pa kayo ng pamilya niya. Para ano? Ha? Para harangin kung anong plano nila today? Ate Mimi, alam mo ba yung ibig sabihin ng coincidence? Yung hindi plinano, alam mo, nagkataon lang. Hindi. Umamin ka na, pwede ba? Umamin ka na kaya ka nandito, gusto mong burahin ang alaala ni Maricar sa pamilya niya. Hoy, Tessa! I'm sorry to tell you, hindi mangyayari yung gusto mong mangyari hanggat nandito ako. Kaya pwede ba? Magse-celebrate kami. Umalis ka na. Nagbago na ba ang isip mo? Ayaw mo ba talagang magpakasal kay Earl? Manang, hindi naman ho sa ganon. Gusto ko lang po talagang magdahan-dahan. Yun nga pong nag-propose sa akin si Earl. Pinag-isipan ko ho yun ng matagal. Ano pa kaya ngayong kasal na yung pinag-uusapan? Ano pa ba kasi ang hinihintay mo? Panatag ka naman kay Earl. Tsaka, maayos naman ang relasyon ninyo. Gusto ko ho, sana, bumalik muna sa akin ang lahat. Bumalik muna sa akin lahat ng alaala ko. Nabubuo ulit sa pagkatao ko. Pero paano kung hindi na ulit bumalik yung memorya ko? Alam mo, may awa ang Diyos. May dahilan ang lahat ng bagay. Sa tingin ko, ibabalik niya ang alaala mo sa tamang panahon. Pero baka hindi pa ngayon. Huwag kang mainip at huwag mong pilitin na maalaala mo ang lahat. Hayaan mo na ang puso mo ang gumabay sa iyo. Kung meron mang aalis dito, ikaw yon, hindi ako. Wow! Ang kapal naman talaga ng mukha mo, no? Bakit ako aalis? Ikaw ang umalis! Ano? Ikaw! Ayan o! Mimi! Tessa! Umalis ka! Sandali, ano pinag-aaway niyo dito? Bakit ka nagsisigawan? Birthday ng kapatid ko, nandito ako para mag-celebrate kasama ang pamilya niya at ikaw hindi ka parte ng pamilya dahil wala kami kamag-anak na hayop! How dare you! Uy! Hindi ako ang daring dito! Ikaw! How dare Sandali. you! Hey, baka marinig kayo ng mga bata. Tama na to.
Oh, narinig mo? Tama na daw. Alis ka na. Sige na. O gusto mo kalagkalin kita? Huwag na. Sige na. Oo. Baka naman talagang ang kapal lang talaga ng mukha mo kasi birthday ni Maricar ngayon, pero... Birthday? Wala na siyang birthday because she's dead! Oo! She's dead! Patay na ang kapatid ko dahil sa kalandian mo, dahil pinatay siya ng kalandian mo! Tama na. Bakit ba kasi hindi pa kayo nagsama? Alam mo, dapat mamatay ka na rin Tessa! eh! Ah, talaga? Talaga? Ha? Talaga? Talaga? Ha? Ikaw dapat mamatay! Ano ba? Tama na! Ano ba? Alam mo, noon pa man nagtitimpi na ako sa'yo, ha? Noon pa man nagtitimpi na ako sa'yo. Alam mo, Mimi, tama na! sumusobra ka na! Tama na kayo! Sumusobra ka na! Mimi! Stop hurting Mommy, Tessa! Huwag ka nang masyadong mag-alala dyan, ha? Makikita mo isang araw, magugulat ka na lang, bumalik ng memorya mo. Sana nga po, Manang, magkatotoo lahat ng sinabi niyo. Sana bumalik na sa akin ang lahat ng ninakaw sa akin ng sakit ko. What for? Life shouldn't stop porket may amnesia ka. Diba sabi ko naman sa'yo, huwag kang mag-focus sa nakaraan mo. Focus ka sa future mo. Dahil yun ang mas importante. Alam mo kung bakit? Dahil pag wala na yung nakaraan mo, pwede kang gumawa ng bagong alaala. And this I promise you. We will make new and beautiful memories together. Okay? My ankle hurts, baby. Okay ka lang, Mommy? Ano nangyayari dito? My gosh! Tessa, ano nangyari sa'yo? Ba't ganyan ang itsura mo? Inaway mo na naman ba si Tessa? Please, wag na kayo manggatong pa dito. Ako nang bahala. Just leave this to me. No! This is the second time na nangyari to, and this time hindi ko to palalampasin. Mimi and Tessa, I think we all need to talk. Pangapunan natin ito, ha? Okay, Manang. Nakalista na dyan. Okay ba? Nandiyan ka pala eh. May kailangan ka. Narinig ko yung usapan ninyo ni Sofia kanina. Kung paano niyo binubuhay yung kagustuhan niya bumalik ang nakaraan niya. Naawa lang ako sa kanya eh. Mag-isang taon na nga naman, pero hindi pa niya kilala ang sarili niya. That's the last time na pag-usapan ninyo ang tungkol sa nakaraan niya. Huwag niyong i-encourage, Manang. Bakit ba? Bakit ka takot? Iiwanan ka niya? Pag nalaman niya kung sino siya? Natatakot ka ba dyan, Earl, ha? Wala na kayong sasabihin kay Sofia tungkol sa nakaraan niya. Nagkakaintindihan ba tayo? Kids, pasok muna kayo. Sige na. Daddy, pag-aaway ni Tita Mimi sa Mommy Tessa. Sige na, baby. Pasok na kayo. Sige na. Daddy won't let anybody hurt me. Pasok ka na. Nakita mo na, Mimi? Nakita mo na yung reaction ng bata? Tita, kasi hinahayaan niyo yung Tessang yan na i-brainwash si Joanna, kaya ganun ang reaction ni Joanna sa akin eh. Tita naman, nakausap na kita, di ba? Alam mo naman kung saan ako nanggagaling, kung bakit hindi ko mapakasamahan yung babaeng yan. Hindi mo pa rin ba makalimutan hanggang ngayon? Ano ba, past is past. Tapos na. Eh ano ba gusto mo? Kalimutan ko na nawala ang kapatid ko dahil sa'yo? Yun ang gusto mo? Eh bakit ba sa akin mo sinisisi? I didn't kill your sister. Wala akong ginawa sa kanya.
Yung mga mali niyang desisyon, yan ang dahilan kung ba't siya namatay. Hindi ko siya pinatay. Kung hindi mo nilandi si Rico, hindi aalis ang kapatid ko, hindi siya mamamatay! Enough! Maybe you should leave. No. Tessa stays. Alam nyo, wala naman akong kinakampihan sa inyong dalawa eh. Pareho kayong importante sa pamilyang to. Pero sa ilang beses kayo nagkasabay na pumunta dito, palagi kayo nag-aaway. My God, ano ba? Hindi nyo ba pwedeng isettle yung mga issues nyo para sa ikatatahimik ng pamilyang to at ng bahay na to? Once and for all, okay? Right here, right now, magbati kayong dalawa! Ito siya lang naman yung nagmamatigas eh. I tried so many times makipagbati kay Ate Mimi. I'm sorry. Hindi ako madadala sa mga kadramahan mo. At kahit kailan, hindi kita matatanggap. Pwes, kung ganun, pwede ka nang umalis, Mimi. Ma, you can't just ask Ate Mimi to leave. Rico, ayoko ng gulo sa bahay na to! Ayoko magulo ang buhay ng apo ko ni Joanna! Kaya kung hindi ka makakikooperate, just leave! Gusto mo doon ka na lang kaya sa room ko sa taas para makapaghilamos ka. Thank you, Tita. Thank you talaga. I really appreciate what you did for me earlier. Hindi ko naman in-expect na ipagtatanggol mo ko sa harap ni Ate Mimi. Nako, Iha, don't mention it. Alam mo, sumusobra na rin yan si Mimi, kaya kailangan ko lang siyang ilugar. Thank you po talaga. Thank you. Don't worry about it, Tessa. Alam mo, I believe in you. Alam ko na malinis ang motibo mo sa anak at apo ko. Teka nga, ikukuha na nga kita ng towel para makapaghilamos ka na. Thank you po. Mami Tessa, bakit ka po ba inaaway ni Tita Mimi? I don't know. Di ba ang bait-bait ko naman sa kanya? Tapos si Denden, binigyan ko pa ng gift. Tapos bigla niya na lang akong inaway. I think your tita hates me. It's okay. As long as you love me. Love mo ba ako? Opo, love na love po kita. Ano, baby? Pwede mo ba kami iwan ng Tita Tessa mo? May pag-uusapan na kami. Grabe talaga yung galit sa akin yung hipag mo. You know, buti na lang dumating ka because kung hindi ka dumating, it could have been worse. Bakit ka pa nakipagsagutan kay Ate Mimi? Anong gusto mo? Manahimik ako? Habang nilalait niya yung buong pagkatao ko? Kung hindi ka nakipagsagutan sa kanya, hindi sana abot sa gantong lahat. So, what? Ngayon ako may kasalanan for defending myself? No, all I'm saying is sana kumalma ka na lang. Sana ikaw na lang ang umunawa. Sana ikaw na lang ang nagpaubaya. Pero ang kaso, mas lalo mo siyang ginalit. Why can't you just be like Maricar? Because I am not her! I am not Maricar, Rico. I'm trying my best to be like her. To play her role. Sa buhay mo, sa buhay ni Joanna. Pero kailangan maintindihan mo that I will never be like her. Kasi hindi ako si Maricar. Pero mahal kita. At gusto ko maging parte ng buhay mo. Gusto ko maging parte ng pamilya mo. I've had a lot of sacrifices for you and Joanna. Pero Rico, sana naman hindi mapunta sa wala lahat ng pinaghirapan ko. Lalo kong pupuntahan yung mag-ama, lalo ko silang babantayan. Tingnan natin kung hindi siya sumuko. Naku, talaga, subukan niya ako. Pinibigyan mo ba ng mali siyang pag-usap namin ni Sofia? You think I like her dahil nag-usap lang kami? Sa tingin mo ba hindi ko napapansin na palagi mo siyang pinagmamasdan?
Ate Mimi, si Sofia. Fiancé siya ng business partner namin ni Tessa. At si Ate Mimi, ang sister-in-law ko at ang anak ko si Denden. Sino siya? Parang familiar kasi yung mukha niya sa akin. Parang kilala ko siya.